For today's life update mga kamoma, so gagawa tayo nitong home remedy na pampaboost ng ating immune system. So syempre dapat meron tayo ditong lemon, ginger at saka garlic, so 3-in-1. At syempre yung pampalasa natin ay yung honey. Hindi ko talaga alam kung bakit anong nangyari dito sa buhay ko mga kamoma, since hindi naman ako mahilig kumakain sa labas. Hindi naman ako mahilig magmi-milk tea. Puro na nga lang ako tubig dahil nga meron akong acid reflux, pero hindi ko alam bakit sobrang lapitin talaga ng sakit itong moma nyo. Halos nagsabay-sabay talaga yung sakit ng moma nyo. After ng isa, nag-rest lang ako ng isang days, dumating na naman ang isa. Sus, nakakatakot talaga. At syempre ayoko pa talagang mamatay na maaga, kaya tulungan ko na lang itong aking sarili, no, kung ano bang pwede kong magawa sa buhay ko. Kaya maraming salamat talaga sa mga pusa na ito dahil sila talaga yung nag-save ng life ni Moma. Kasi isipin mo, hindi mo talaga maiwasan na hindi ka madedepress mga kamoma. Lalo, kakalabas mo pa lang ng hospital tapos babalik ka na naman sa hospital. Ano yun? Nag-vacation? Parang sasabog talaga yung utak ko na nandun ako sa hospital tapos hindi ko makasama yung mga 4 babies ko. Grabing perting mingawa dyan din tawon, no? Grabe yung kaboringan, pero tinitiis ko na lang para lang gumaling ang moma nyo dahil gusto ko nga talagang makasama ang mga 4 babies ko. So heto na nga, naglagay na ako dito sa tumbler para reserva mga kamoma. Tapos nag-separate na rin ako sa aking baso dahil yan nga yung iinumin ko this breakfast. So ayan naman, no, samahan natin ng mga alternatives at saka yung mga gamot na nireseta sa atin ni Doc. So wala namang masama kung mag-try tayo. At eto na nga mga kamoma, yung breakfast ko ay ang beef broccoli, pero broccoli lang yung kinain ko, no, at para makahigop din ako ng konting-konti lang ng lasa ng beef. Dahil sa ilang weeks ko nga na puro isda mga kamoma, grabe nang hihina na talaga ako. Syempre kailangan ko din ng protina, no, pero kahit panghigop lang ng sabaw ba, okay na yun sa akin. Dahil ayoko rin kasi magmuya ng matigas na karne mga kamoma dahil iniingatan ko din ang aking kidney. Sus, pagtingin ko ng legs ko mga kamoma, kay naa na punog scratch gikan sa earring, kaya yan nagpa-decide na ako na i-anti-rabies ko na itong silang lahat. Kay sabay-sabay na yung pag-anti-rabies para isahan lang, pati na rin sa record, no? The good thing kasi mga kamoma, yung anti-rabies dito sa amin is libre lang. Pwede ka kasi mag-request dun sa City Vet, magpalista ka kapag ka marami kang mga alaga. Pero kapag ka mga 1, 2, 3, kaya mo na yan. Dalhin mo na lang yan doon sa City Vet. Pero kung marami, katulad nito sa akin, pwede ka mag-request. So, libre lang ito mga kamoma. And syempre, nasa sayo na yan. Kung magbigay ka ng donation, syempre, no, kabaga po ni Mugnaw, di ka manghatag og donation. Yun niya, ang gasolina po nila in tawon. Pertirabang layo So, sobrang laking pasalamat ko na dahil nga sabay-sabay na talaga sila mga kamoma at hindi na ako mahihirapan. Then, pagka-dinner nga, ayan, nagluto ako ng pork bones mga kamoma. Nilagyan ko yan ng patatas, saging at saka cabbage. Tapos asin. Wala nang ibang mga ingredients na ilalagay dyan para makahigop na rin ako ng sabaw, no, kay para dili na sad ko sige luya-luya in tawon. Pero pag sa breakfast at saka lunch, ayan, nagastick ang moma nyo sa isda. At syempre, itong paboritong anak ni Apa, nandito na naman sa labas, nagpahangin-hangin, kay pertirabang palaaway ni siya kaayo, lagi niya na lang pinagtitripan yung kapatid niyang pusa. Hindi ko ba alam kung anong kinaiinggitan niya doon sa isa, nandyan naman, nasa kanya naman lahat ng kagandahan. Tapos ayan, sinamahan pa talaga yan siya ng partner niya dyan. Dahil nga nagsumbong si Apa, ayan na, sumabay din daw ito si Daddy Yowu, kinampihan niya si Mami Bada. Ay naku, alam niya din talaga, ano, kung sino yung kanyang kinakampihan. Kahit sabi ko dyan na lang sila sa labas at hindi ko na sila papapasukin doon sa loob ng kwarto ng ibang pusa para naman makalaya si Sito. Tapos ayan, naghahanap na naman ng ibang kalaban. Dalawa kasi itong pinagtititripan ni Mami Bada mga kamoma, kung hindi si Sito, si Tita Myong. O hindi siya naawa dito kay Tita Myong, natatanggal na nga yung balahibo, naglalagas na, oh. Kaya sabi ko kay Tita Myong, wag siyang mag-alala dahil nandyan ang moma, magbabantay sa kanya, hindi siya masasaktan ni Mami Bada. Pero tingnan nyo, gusto na yatang umatake. Napakaganda sanang pusa, kaso napakamaldita. Hindi ko alam kung bakit sobrang init ng ulo niya. Wala naman siyang kinaiinggitan sa kanilang lahat dahil nasa kanya na yung lahat ng kagandahan. Pero syempre wala akong kinakampihan sa kanilang lahat dahil lahat sila ay mahal ko. Kahit ano pang itsura at saka mga ugali, pantay-pantay pa rin yung pagmamahal ko sa kanila. Kaya ayan, nakastay put. Si Tita Myong tuloy hindi na makakain ng maayos at buti na nga lang dumating si Apa, kaya sinumbong ko siya kay Apa. Dahil yan kasi yung paborito niyang anak. So yun, pinasok na nga doon sa kanyang apartment. Kaya itong kawawang Tita Myong, mga kamoma, kumakain na rin siya ulit. Naiistorbo talaga yung pagkain niya dahil lang kay Mami Bada. Actually, pika-pika naman lang ito mga kamoma dahil tapos na nga sila
mag-dinner. So, lagi talaga yan silang nakahanda. Merong merienda, merong pika-pika, unlimited kain kung sino lang may gustong kumain at yun ang kakain. Kung napapansin nyo, bumabalik na rin naman yung balahibo ni Tita Myong, and I'm sure magiging pareho ito kay Uncle Fifi dahil before si Uncle Fifi mas sobra pa dito yung na-experience niya kay Tita Myong. So, yun lang. Thanks for watching.